So, sino po ba dito yung nakakaramdam ng kapaguran? So, literally, siguro dahil sa trabaho. Ano po, workaholic kayo, o yung mga bagay na ayaw nyo huminto, yung ayaw nyo ipag-abukas pa. No, hanggang meron kayong magagawa at kaya pa ninyo, hindi pa kayo inaantok, hindi pa kayo ngawin, hindi pa kayo sawa, gagawa at gagawa kayo. Ano po? Kaya sabi sa pantanong, sino naman sa inyo ang pagod na sa kanyang buhay sa mundong ibabaw? Si Pastora, lagi na sinasabi, gusto ko nang mamatay. Di ba? Minsan kasi mga gusto mamatay, hindi mamatay-matay. Yung mga... Dahil kasi sabi sa kanya, okay naman mali kung gusto mo mamatay. Pero, dapat sigurado ka, di ba? Yung ayos ka. Di ba, sino dito yung gustong mamatay? Siya lang yun di ba? Sino yung gustong mamatay ng maganda? Hindi, ibig sabihin magandang tingnan. Kasi ba nag-aalala ano ba yung tsura ko pag namatay kaya iwan? Diba, sister? Bigyan ito. Pero hindi yung pinag-uusapan natin. Kapag oran pa lang tayo, huwag nyo naman unahan ng hakbang sa kamatayan. Ano po? Kaya sabi nga dito, maaaring pagod ka na sa buhay mo. Sa English kasi sabi maraming factor. Maybe you are being tired because you're exhausted, drained, oppressed, depressed, afflicted, pressured, persecuted, judged, rejected, and the literal workaholic. Nagalugin natin. Maaaring kasi ikaw ay, kumbaga pag sinabi kasing exhausted, alam nyo na yung exhaust fan, di ba? Para bang ikaw ay di na makahinga. Ikaw ay, kumbaga sa kanina, nauubusan na. Ano po? Ikaw ay drained o tuyo na at ikaw ay oppressed. Pinanulungkot ka ng mga sitwasyon, depressed, pinutulala ka, ano po, dinadala ka ng iyong diwa kung saan pa man, afflicted, masyado kang sinasaktan, pressured, masyado kang tinataranta, persecuted, masyado kang inuusig, judged, ikaw ay hinahatulan, rejected, ikaw ay tinatanggihan, and workaholic, ikaw ay pinapagod. No. Ano solusyon doon? Marami. Di ba? Sabihin nyo kung amen ha. Solusyon ba ito ng pera? Amen. Oo. Honey! Yung asawa siya. Di ba? Ang company. Di ba talaga wala ka rin? Ano? Wealth. Amen. Material things. Leisure. Achievements. Pamilya. Kapitbahay. Kaibigan. Koneksyon. Hanapbuhay. Posisyon. Kapangyarihan. Seguridad. Pag-ibig. Tiwala. Tingnan kayo. Lahat yon, yes. Solusyon yon. Pero I guarantee you, hindi po yun magtatagal. It's just all temporary. No? At walang mananatiling forever na masaya ka. Forever, may partner ka. At tumanda kayo, mamamatay yung isa o sa kayo mamamatay, di ba? Walang mananatili. Yung pera mauubos, yung business malulugi, wawaldasin, posisyon, lilipas din yan, koneksyon, kalikuran ka din, leisure, on the spot lang yan masaya, pag uwi mo, hindi na naman ikaw masaya, company, o pag marami kang pera, honey, o pagka kayo'y tapat pa sa isa't isa, di ba? Lahat yan mawawala, and nothing guarantees us na magbibigay yan ng stop sa ating kapaguran na nararamdaman. At sabi dito, kahit na kasing pagod na tayo, ayaw natin munang mag-pause. Huminto, at ayaw din natin bigyan sa sarili natin ng kapahingahan. No? Physically or spiritually. No? Kung titignan po natin, what could be the factor that keeping us to work until we feel this tiresome feeling? Ano ba yung factor? Bakit ba tayo kilos ng kilos, gawa ng gawa, at ayaw natin huminto? Sabi kasi dito, maaaring ito yung nakipasa sa iyo ng iyong magulang. Namano mo yung kasipagan, di ba? Okay naman na ilagay sa iyo yung family business na kinakailangan ipagpatuloy mo. Naatangan ka ng responsibilidad. Di ba pag isang taong responsibilidad ka talagang hindi ka pwedeng tanghaling gigising at hindi ka pwedeng maagang matutulog. Talagang tatapusin mo lahat ng responsibilidad mo. At bakit ayaw mo tumigil? Sabi pangalawa, nasa mindset mo na kasi yun. Na sinabi sa iyo ng magulang na kapag hindi ka nag-aral, hindi ka naghanap buhay, at hindi ka nagsumikap, maghihirap ka. Kaya mag-aral ka, magsikap ka, na magkaroon ka ng trabaho na may malaking sweldo. Di ba?
magkayali pa. Hindi naman kontento ko sa ganung trabaho, wala namang kaaway, ayos naman, malapit sa kanyang lugar, naghahanap pa. At yung iba, hindi masama, dumadayo pa ng ibang bansa. Diba? To work and work. Ano ba? Bakit tayo ay tumigil? Ano pa mga factors? Sabi nga dito, naghahanap ka kasi ng good future, good partner, and a good life for your family. Diba? Nasa mindset mo yan eh. Ano pa? Kaya hindi ka makatigil na inspirado ka. Gumagawa ka, naghahanap buhay ka for your family and loved ones. Diba? And for yourself, for your future. Ano pa? Ang sabi, upang ikaw ay umaman, upang ikaw ay makilala, upang ikaw ay maging ma-influensya, upang ikaw ay maging makapangyarihan, upang maging secure ang future mo, at makasurvive ka. Sabi ng mga tao, napakamahal ng pilihin. Di ba? Ay sasabihin ko naman, ito mataas din naman yung sweldo eh. Di ba? Kaya huwag kayong magtaka isang araw, yung pandesal, isang daan isa. Siguro sweldo nung, milyon na nung. Di ba? Kaya lang yung value, makakabala lang din, di ba? Nung isang araw sa balitan, sabi ng gano'n, maraming naiiwagaan. Dahil yung mga businessman, bakit yung inflation ang bagal? Aba, nung mataas, nagre-reklamo. Ngayon, mabagal ang pagtaas, nagre-reklamo. Saan ba talaga tayo lulugar? So, pagod na tayo. Ako, pagod na sa kapapakinig. Kaya, ayoko nang pipit. Kasi minsan kami mag-asawa, nakikinig ng pisa, nagtatalo din kami. Parang kami yung businessman eh, no? Tao talaga, nakiki-right tayo doon sa problema. Pero sabi niya, kung may problema yan, hindi kayo mapagod. Ang dami niyo kasi pinapasok ng kapaguran sa isip niyo. Ano ba? Hindi tayo humihinto sapagkat mindset na ng pinakamayayamang tao yan. Nagsimula kami sa maliit. Nagsumikap kami, lumaman kami, mayaman na, napakayaman na, magpapayaman pa hanggang sa huling hininga. Di ganon? Okay, ano, hindi titigil hanggang yumaman. Okay, pangalawang bahagi. What lacks and lacking in us that we keep going and never stop dreaming and worldly cravings? Ano ba? Bakit? Ano ba yung kulang? Bakit hindi tayo humihinto sa kakatrabaho, kakahanap buhay, kahit pagod na tayo? Bakit andun yung cravings? Bakit andun yung pangarap? Anong kulang? Pag magagalit. Pag sobra kayo sa pangarap, sobra kayo sa cravings, ang kulang kayo sa inyong godly relationship. Tama po ba? Hindi masyadong constructed and solid ang relationship mo kay God. Dahil kung si God ang matibay o solidify ang relationship mo sa Kanya, hindi ka na masyadong magpapakapagod sa mundo. Hahanapin mo siya. Susunod ka sa Kanya. Remember, when Jesus called the disciples, nasabi ng Panginoon, Beka, libat ko yung mga bangka niya na yan. Ikaw, Mateo, sumunod ka sa akin, di ba? At gagawin kita mamalakaya ng tao. Kahit na yung mga tinatawag na tax collector, yung mga ilang alagad na Panginoon, sumunod sa Kanya. Di ba? Ganun yun. Kung tayo po'y talagang nasa Panginoon, hindi ko sinasabi mag-resign kayo sa trabaho o iwan ninyong trabaho nyo. Pero ibig sabihin, hindi yun nakakabother sa inyo. Nandun pa rin sa mindset ninyo na kahit pinabaho ko, na kahit napaka-busy ko, susunod ako sa Panginoon, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen po ba? Para dumating din yung panahon na maging balance ka lang, hindi overpagod, hindi overdukdok sa trabaho, hindi katig ka na, nagkasakit ka na sa kakatrabaho, tapos saka mo lang naalala ang Diyos. Ibig sabihin, kaya nagkakaganon, kulang talaga tayo sa relationship natin sa ating Panginoon. Pangalawa, bakit? Ano bang kulang? Kulang tayo ng wisdom and knowledge. Saan larangan kulang tayo? No? Ang sabi dito, pag wala kang wisdom and knowledge, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, sa panuntunan mo sa sarili mo, sa hanap buhay mo, sa pakikipagrelasyon mo, ang sabi dito, lahat base lang sa sarili mong paraan. Tama po ba? Siyempre, tunod-sunod tayo, kung hindi ka godly, hindi masyadong kilala ang Diyos, ang kaparaanan mo sa sarili mo lang. Yung alam mong kaya mo, yung sa tingin mo, tama. Di ba? Kaya sabi, you are also keeping with the flow of the worldly pattern. Sila nga, kaya sila yumaman, tagdukdok sila sa trabaho. Kaya sila yumaman, talagang walang kain-kain, walang pahinga-pahinga, walang tulog-tulog. Oh, kaya nung yumaman sila, doon lang sila nagulog, ganun, tuloy-tuloy na. Pero kung ba gusto nyo? Yung ba kaya magtitignan natin, bakit tayo? Anong kulang? Wisdom and knowledge nga. Siyempre kasama natin yung fear of the Lord.
may fear of the Lord ka, may wisdom and knowledge. Balik tayo sa salita kanina, balance lahat. Di ba? Bibigyan ka ng Panginoon ng magandang pag-iisip through the Holy Spirit na kinakailangan, 6 na araw ka lang magtatrabaho, huwag mong gawin gabi. Huwag mong gawing araw ang gabi. At tamang sa araw ka lang maghanap buhay. Ano po? At yung linggo, ipangilin mo. Di ba? At kung ka na magkaroon ng mga sideline, kung tama na yung makikita mo at talagang nabubuhay naman kayo, let tomorrow worry about itself. Minsan kasi, yung aming tao, di ba, over-advance. Yung iniisip ka agad, di ba, yung sa simpleng kakakain na natin ng umaga, iniisip mo natin, ano pa kain natin sa tanghali? Kung kumakain ng tanghali, anong pakainin natin? Ngayong gabi. Ngayong gabi, ano pa nga natin bukas? Nakakapagod yun. Naranasan ko sa iyo. Di lang nagluluto, di ba? Kasi sila kakasawa eh. Lalo lang isang kasama sa buhay, huwag magagalit ha. Yung ulam sa tanghali, ayaw nang kainin sa gabi. Di ba? Pagka ganun kasi, minsan, kaya pinakalakihan namin kahit marami may ulam. Kung ano yung ulam ng tanghali, ulam na rin sa gabi. Kaya sabi ng mami ko, Julatiin ko yan, ng gabi yan. Sabi ba, hindi masyado. Pero ngayong ako mag-isa na nag-iisip ng apakain sa mga pamilya, mahirap po talaga naisipin. Di ba? Paano kung nabibili mo na sa palengke? Puro baboy. Sasabihin, ano luto? Unahin mo muna, ihaw. Kaya pinito, pinatisan, istopado. Lahat na lang luto ng baboy. Pag lipo naman, sige, papasigawan mo lang. O pagka medyo tumagal na, igisa mo, lagyan mo ng sweet and sour. Di ba? Nakakapagod din. Kaya pagka magluto, ewan ko naranasan nyo, ayaw nyo na kumain. Di ba? Dahil natikman mo na yung natikman, uuya ka na. Nakakapagod din po yun. Di ba? Tapos pagdating mo sa kusina, amoy ka kusina. Parang amoy kang angkit na amoy kasuma. Di ba? Kaya yun, lahat po yun. Kasabi dito, sometimes we lack wisdom and knowledge. Ano ba? Ano ba kulang? Proper application of time management. Kapaliwanag ko na. Kasi sometimes, we push much to the limit. Hanggang dito lang. 8 hours lang ang trabaho. Overtime pa na talaga. Diba? Tapos kumuha pa nga ng sideline. Tanda mo, may pamilya ka. May kalusugan ka. May bukas ka naman. Diba? Sino bang tumutulak sa'yo? Sino bang pumipilit sa'yo? Kaya sabi dito, yung proper application ng time management, mahalaga po yan. Pag kulang ka niya, sabi dito, you are not agreeing with God's design of 6 days working and 1 day rest. Na kinakailangan, meron kang ganitong oras ng trabaho at ganitong kahaba ng tulog. Di ba? Kaya maraming may sakit dahil we go on our own way and design. Okay. Nasabi din dito, yung satisfaction, di ba? And contentment, kung bakit, alin kulang? Kulang tayo ng satisfaction and kakontentuhan. Magtatanong ako, sino dito yung satisfied na sa buhay niya? Di ba wala? Sa kinikita niya, may business, wala. Sa sweldo niya, wala. Sa asawa niya, sabugot naman, wala maghahanap kayo. Ha? Sige, tawag, may sumasagot na dito. Sa asawa niya, yung kontento na. Oo. Hindi pang pinigit, hindi sasagot. Sa mga anak niya, gusto pang mga anak. Ito ba? Ayan yung ibig sabihin, wala tayong kakontentuhan. Yun ang kulang. Pag wala kang kakontentuhan, at yung sinatawag na satisfaction, kuha-kuha ka sa binuwit ng kaaway. Bibinuwitin ka niya, itatrap ka niya doon sa mga wants mo at hindi needs sa buhay. Yun na lang wants. Alam niyo yung wants? Ano ba mas mahalaga? Needs o wants? Needs. Kailangan mo talaga ito. Diba? Sige, magsubok tayo. Kailangan mo ba ng toothpaste? Kailangan ba ng toothbrush? Ay, kailangan ba ng electric, mouth cleansing? Once. Di ba? Pag sumobra na. Di ba? Kaya, kung titignan mo natin, kailangan ba ng sapatos? Okay na magtaka. Chinelas? Amen. 15 sapatos?
Gusto ko yun, di ba? Parang gano'n. Gusto ko kasi labing eh. Gusto ko, bakit ba? Di ba? Di ba nila kung gusto mo, tapos binibenta mo. At kasi naging practical ka, di ba? Yun ibig sabihin, pag medyo nag-over na tayo doon, yung satisfaction and contentment natin, napipinuhin ng kaaway. Hindi pala ikaw satisfied, hindi ka pala kontento, sige, papakita kita ng magagandang sapatos, magagandang damit, collector ka. Di ba? Kasama pala sa prayer yun, Lord, tulungan mo ako, matable na, wala na akong masakitan. Ako, yung dati po namin kusina, ngayon po, tamang ka na po na sapatos. Alis yung pagiging Cinderella ka. Diba? Gawin niya lang po akong white lady. Lumulutang mo ng sapatos. Okay, tuloy tayo. Nasabi din dito, kapag kayo wala yung satisfaction and contentment, andyan yung inggit. Bakit? Nakita mo yung kapwa mo nakagamit ng pula. Ang ganda niya sa pula. Lady in red. Ay, gusto ko yung violet. Gusto ko yung mas maanong kulay doon, mas matingkad. Yung malalagpasan ko siya. Di ba? Ganun eh. Nakita mo yung kapitbahay mo, may malaking TV. Dati. Sabi mo sa asawa, tingnan mo, ang layo ko na. Kitang-kita ko yung TV sa laki eh. Hindi ba tayo magkaroon? Parang nakakusina ako, pag ganyan lang ako, kitang-kita ko naman. Diba? Pwede ba yun? Uy, walang sumagot. Kasi walang pambili. Pero, talagang po sa mundo. Yan na, di ba? Huwag na. May cellphone na nga kayo eh. Pwede na kayong makanood doon, di ba? Kaya naniliita na para kasama nyo. Sabi nila, approve pala kay pastor yun. Hindi po. Sinasabi ko lang yung practical side. Amen? Ang sabi dito, pag wala kang nakontentuhan, ang sabi dito, bibili ka ng bibili hanggang mag-stock ka ng mag-stock. Di ba? Medyo guilty ako dyan. May nagbalita sa akin, magsasara na lang yung table. Hindi pala. Hindi ako for fake news. Si Mami, nagpunta nung isang araw doon sa aking kwarto. Nakita niya yung aking rolo ng dati. Siguro, walo. Sabi ko sa asawa ko, magsasalam na yung ibon eh, doon ako bibili ng rolo. Bibili ko nga ako ng marami. Ang dami ko ngayon, nakita ko, di ba? Sabi ko, kami ba lalaki ah? Ay, ko sabihin, bakit tayo nag-worry kung magsara? May malamang ba? Di mo ba? Kaya guilty din ako ha, kahit sinasabi ko ito sa inyo. We lack satisfaction and contentment. Ayan. At sometimes, sabi nga dito, pag wala yun, napo-forget natin i-apply yung practicality. Ano yung practicality? Wala na akong mabiling table, roll-on. Wala na rin Rexona. Ano pa kayo mga brand na yun? Wala na rin kung ano-ano. Practical is tawas. May tawas naman, di ba? May kalabansi. Pero toilet, bawal, luya. Ito daw po yung papatanggal po. Yun hindi ko naman sinabi, ilagay nyo tapos umalis kayo. Ipapad nyo muna, suka. O, di ba? Ako ginagawa ko kasi talaga to. Pero hindi po sabay-sabay ha. Puso ka, suka muna bago maligo para matanggal yung dati. Di ba? O paminta. Lahat po na may peppermint effect, pwede po yan. Luya, bawang, maanghang. Kaya lang sabi, di ba, pag naglagay ka ng bawang, lalagnatin ka. Di ba? Tama. Ngayon, tayo dito, nagiging na tayo. Okay, ano bang lacking? Bakit nagkakaganon tayo? We lack faith. Tama? Wala tayong faith. Ang focus po natin ay kinakailangan sa things above. Pag things above na ang focus natin, hindi na tayo mangarap ng malaking bahay. Pagka inisip natin, pagpunta ko sa langit, isa lang ang kulay ng damit, puti. Royal robe. Hindi ka na maghanap ng iba-ibang kulay ng damit, iba-ibang style. Di ba? Pero hindi ko sinasabing masama kung marami kang damit. Pero mamaya, pipiliin pang bumili ng maraming damit, maraming sapatos, maraming rilo, maraming sakay. Wala kang mamakain. Di mo ba may gano'n? Mas pipiliin mo yung karamihan mo, mas pipiliin mo yung weaknesses mo, over doon sa kalusugan mo, kalusugan ng pamilya mo. Di ba? Tuloy tayo. Sabi din dito, pagkalak ng faith na, sabi dito, hindi ka makaka-cross over katulad ni Paul.
Paano ko sinasabi na nakatawid si Paul? Si Paul, Apostol Pablo ay napaka-aral sa law. Kagalang-galang pinatatakutan. Marami siyang achievements. Nung nakilala niya ang Panginoon, make a long story short, lahat po yun ginasulit. Iniwan niya. Hindi na yung mahalaga sabi niya. Ang mahalaga yung pagsunod ko sa Panginoon. Lahat ng aking mga na-achieve, lahat ng aking mga nakuha sa Panginoon to, ay akin ang inaangking basura. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng i-feel ng Panginoon ng spiritual blessing. Pag more ang cravings mo pa rin sa mga financial blessing, literal blessing, hindi masama. Kasi ano naman natin, the Lord can provide. Pero pag doon ka sa spiritual blessing na katawid ka, mas maganda yun. Kasi yung blessing na yun, ang magtutuloy-tuloy na magdadala yun, dala sa'yo sa kalangitan. Yung other blessing na hindi naman din masama, tulad ng pera, yaman, karangyaan, kaibigan, posisyon, kapangyarihan, pwede pa yan. Dalhin ka sa pagkakahiwalay mo sa Panginoon. At papahamang kabandang ulit. Di ba? Kaya salamat, sabi ni Pablo, ang mabuhay kay Kristo. At inabangan ko na lang pag ako'y namatay, may papakinabangan ako. Di ba? Kaya sabi niya sa kanyang mga tuntunan na tayo ay pilgrims lang sa ibabaw ng mundo. Naglalakbay lang, dumadaan lang tayo. Ibig sabihin may misyon. Pag ikaw may dadaan lang, halimbawa, dadaan ka sa Boracay, dadaan ka sa Palawan, dadaan ka lang o bibisita, magpapatayo ka na ba ng bahay? May ibang plano mo, tumilang doon, idadaan ka nga lang. Di mo ba? Nakakita kayo ng tao, lahat ng, kahit na mayaman, lahat ng nadaanan niya, gusto niya meron siyang bahay. Wala. Pipili kung saan siya magpapatayo ng spot ng bahay niya. Di ba? Pero kung dadaan ka lang, walang interest doon. So dapat ganun ang mangyari sa atin. Dumadaan lang tayo sa mundong ibabaw. Tamang may damit, tamang may konting kinakain, konting mga napapakinabangan sa buhay, hindi masama yun. Pero pag over na po, at nagkakaroon tayo ng pag-utang, pagkaalipin, pagpaksa sa ating mga kalusugan, at lahat ako, at talagang may kapaguran na tayo na hindi naman pinapintulot o pinaplano nila sa atin, namamasama na po yun. Okay, ano pa? Ano pang kulang? Kulang tayo sa tinatawag na kinakailangan once a while mag-declutter tayo o mag-minimize. Ibig sabihin ko, pumot na, suko na. Di ba? Sino dito yung nag-aalaga pa ng mga gamit na matatagal na? Hindi masama, okay, lalagyan ka. Pero kung wala ka ng lalagyan, at pwede mong pakinabangan ng kapwa mo, ng ibang pamigay mo na. Nasabi, you share your old clothes or stock clothes and stock things and others. Kasi bibili ka na naman eh. Magiging ano yan? Hoarding na. Kung gusto mo, abukot, nagtatamba ka ng tatamba, you keep stock. Sabi mo, pamana ko to, pamana ko to. Alam niyo, ako nga, hindi naman ako nag-imbak ng marami ako sa lamig, marami ako sa ngayon. Ayaw naman ng mga anak ko. Kahit di ko nakita na, wala din pala. Sabi ko kasi, binibig ko yung ibalik, pag may anak na ako, kanila to. Diba? Ayaw. Maganda naman din yung mga style. Ayaw nila, kasi hindi yun ang gusto nila. Iba yung mundo ngayon, sa mundo na. Kaya huwag na kayo pagsasabi ng pamana. Diba? Dahil yung pamana yun, kayo din ang magmamana. Amen? Okay, tatlong bahagi na tayo. Jesus is inviting us. Kagaya ng pag-iimbita ng Panginoon doon sa woman at the well, yung babaeng Samaritana. Di ba? Ang issue doon, yung babaeng to, walang kakontentuhan. Tama? Bakit? Pangilan na ba yung asawa niya? Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, yung asawa mo ngayon, hindi mo yan asawa. Pero hindi siya ilusig ng Panginoon doon. Nakipagkwentuhan ng Panginoon. Sabi niya, pumuha ng tubig. Sabi, ikaw hingi ka ng tubig, samantalang Hudyo ka, samantalang kami Samaritano ka. Di ba yun? Di ba ang tingin niyo sa amin marumi, ang tingin niyo sa amin masyadong mababa. Pero hindi nang naging topic nila. Sabi lang ng Panginoon, hingi ako sa iyo ng tubig, pero sinasabi ko sa iyo, pag nakainom ka ng tubig na yung offer ko sa iyo, ito yung tubig ng kabuhayan at hindi ka na muling makukuha. It talks about satisfaction. It talks about contentment.
Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin, come unto me, all ye that labor and are heavy ladens. Ano ba yung sinasabi? Nagpapagal tayo, nagpapagod tayo, at may mabibigat tayo dalahin. Hindi lang po ito literal. It could be, sabi nga dito, our problems, our fears, doubts, anxieties, hopelessness, hurts, sickness, disease, old self within us, slavery to the world, cravings to the flesh, uncertainties, and frustrations. Lahat po yung kapagawa ng tao. Na sinasabi ng Panginoon, magsipalito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal. Di ba? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Sabi ibig sabihin, kilalanin mo may Diyos. May Diyos na sa'yo ay nag-aalok ng genuine relationship. Na pagkaroon ka sa akin ng relasyon, ako, sagot kita. Di ba? Kaya ko magbigay na solusyon sa problema. Kaya ko magpagaling. Kaya ko magpayaman. Kaya ko magpapumayapa. Kaya kong ayusin ang mga nagkasira-sira. Di ba? Kaya sabi nga dito, to receive Jesus, ay may isa pa pong gift na binigay. Given us the gift, the Holy Spirit itself. Di ba? Ito yung parang tinatalakay ng Panginoon doon sa Samaritan woman. Bibigyan kita ng tubig ng buhay. Ito yung Holy Spirit, which represent the water. Pag meron ka nito, bubukalan ka ng tubig. Bubukalan ka ng banal na Espiritu. Bibigyan ka ng magandang pag-iisip, unawa, sa iyong buhay, sa iyong dealing, sa iyong transaksyon, sa iyong lahat ng paglakad, at magiging maayos, magiging balanse. Hindi ka natatakot, hindi ka naapura, hindi ka nagigipit, hindi ka nag-alala. Alam mo may Diyos kang buhay, alam mo may Diyos na laging nakatunghay sa iyo, na alam mo rin na pinapayagan ng Diyos ang pagsubok, na alam mo rin na ang Panginoon ay hindi basta isigad na lahat ng gusto mo ibibigay sa iyo, nagtuturo siya sa mga pagkakataon, circumstance ng buhay mo, upang ang lahat ng iyon, kalapit ng pananampalataya mo, lumago. Tama po ba? Kaya pag tinanggap mo, ang Holy Spirit ay parang ka-spiritual. At magkakaroon ka ng kakontento. Sabi, it will quench the thirsting of your soul pagka may Holy Spirit ka. No? Kasama ng fruits and gifts. Hindi natin kinakain literally. Pero pag meron ka sa buhay mo ng mga fruits, di ba? Napakaganda itong pag-ibig pala. Pag may pag-ibig ka, susunod yung kagalakan. Pag may kagalakan ka, susunod yung kapayapaan. Applicable sa lahat ng karelasyon mo sa mundo. Mula sa pamilya, sa mga kaibigan, papalabas, at papalipin sa Diyos. Diba? Kaya lahat, ayos. Sabi nga dito, no? Papaunawa sa atin ang Holy Spirit, ang will and plan ng Diyos sa buhay natin. No? Jesus is willing to take all of our loads. Yung mga binanggit ko kanina, gusto ng Diyos kunin lahat yan. Problema mo, takot mo, duda mo, lahat ng mga pag-aalala mo, kabalisahan mo, kawalang pag-asa mo, mga sakit-sakit sa iyo, damdamin mo, sakit mo mga pisikal, ang lumang pagkatao mo, ang pagkakalitin mo sa mundo, ang pagnanasa mo sa pita ng laman, ang lahat ng mga di kasiguruhan at lahat ng mga pangarap na wala katuparan. Shattered dreams, that turn to ashes, lahat ng gusto ng Panginoon. Sabi nga isang kanta, give it to me. Give them all to Jesus. Lay it down. Di ba? Lay it all down to Jesus. Sabi dito, if you're just willing to give it all to Jesus, He's willing to carry it all for us. Nakakita na kayo ng medyo halimbawa lang sa administrasyon. Di ba minsan marami tayo pinamimili. Tapos may kasama tayo na para bang, siya yung magbabayad. Habang tinulak niyo yung mga pinamili natin, pinamili niyo, yung magbabayad, pinag-check, pinakamaraming talaga niyo. Meron ka sa isusolve. Tama yun? Hindi natin ito kailangan. Kasi siya yung nagbabayad, nagiging practical siya. Tapos may kuha ng po. Parang gano'n ng Panginoon eh. Tayo, kuha tayo ng kung ano sa mundo. Kahit hindi problema, gusto natin problemahin. Kahit malayo pa, bukas pa yun eh. Gusto na natin lagay sa cart natin. Di ba? Sarili tayo, parang tayong laging mayroong shopping. Sinashopping natin, problema. Sinashopping natin yung
nag-overthink tayo minsan. Ang dami natin gustong maging problema. At hindi natin alam, pagod na tayo doon. Minsan pati kapitbahay yung problema niyo. Di mo ba? Lahat na lang, pati yung traffic sa kalsada, yung problema niyo. Lahat na lang ng parang forwarding sa inyo. Lahat ng bagay na papunta sa inyo, problema niyo. Di ba? Kaya minsan, ano nangyayari? Nabibigatan ang lupa. Di ba ganyan yung nangyari sa mga Hebreo? Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng mana. Nga. Kapag ganyan lang ang buhay natin, babaksak ang mana. Anong ginawa ng mga Hebreo, ng mga Israelita? Takaw, di ba? Wala pa nga! Kahon! Lahat ng nalagay! Tapos mo na yung nalagay ng mga damit. Dahil mo dito, mag-ipon tayo ng mana. Tapos, ayaw na Diyos ng gano'n. Gusto na Diyos sa araw na yung kontento ka. Hindi ka na nanalangin. Give us this day our daily bread. Sino na nanalangin? Mayroon bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. O, dadasalin mo yan. Alam mo ba rin, pag sinabi yung pagkain sa araw, hindi lang pala yung literal foods. Kasama na yung food of the brain, food of the heart, food of your soul. Lahat po yun. Ibibig ng Panginoon sa'yo. Kaya spiritually, busog ka. Equivalent to, kontento ka tuloy. Tama mo ba? Satisfied ka tuloy. Di mo ba? Sabi ni isang kanta, my soul magnifies the Lord and His name. Kasi meron doon na, for the mighty one has feed me. Feed my soul. No? Di mo ba? Kaya ibig sabihin, lahat ng nangyayari na naranasan na paligid ng bigyon. Di mo ba pag walang laman ng utak? Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung applicable to. Gutom yung utak. Ibig sabihin, pagka hindi ka rin kumakain, ang utak mo makapag-iisip. Tama. Pag sobrang gutom ka, wala kang makain ng iisipin ng utak mo. Kahit dalang masarap. Totoo. Kahit butikay masarap. Hindi mo lang ano makain eh. Ano mang gumagalaw masarap? Ano yung mga traps sa lindol, sa bato? Anong ginawa? Meron silang damit, meron silang tissue paper. Kinain nila. Para lang may malamnan yung buto at kumakalam na. Sigmura. Yung mga namin nakabitin nila, humihiga at iisa yung inumin. Mas-survive lang. Diba? Mas-survive lang yung 5 araw. Nung namin doon yung 16. Dahil nagkak sa bali. Sa elevator, saan. Wala na sila. Pag umuulan lang, doon sila nakakayo. Pag walang ulan, ilang araw sila nakalubong 5. Pero nabuhay! Diba? So, ganun pag wala na pong food of the praise, wala na. Kaya nag-iisip ko si Cho, parang yung mga taong klase, ganun yan. Pinagsimulan niya rin. Naging lonely, ayaw kumain hanggang sa tinakasan na ng bait. Kaya tingnan natin, pag sinabi natin give us this day our daily bread, ang Panginoon, pag nag-supplement, nagbigay, total package. Spiritual, literal, bibigay yung pagkain ng Panginoon sa atin. Okay? Tapos sabi dito, sabi nga, if we're just willing, you're gonna carry it. Or even trade it. Sino dito yung mahilig makipag-palitan? Sa cellphone, halimbawa. Diba? Kung yan, i-trade nyo yung lumang cellphone nyo. Sa magandang cellphone, pag medyo maganda, magbabayad kayo. Kahit sa kotse, di ba ganon? Kung sino mas maganda, ikaw yung magbabayad pag medyo mas lumayo sa'yo. Di ba? Makikipag-trade ka. Ang Panginoon, umahanap din na. Baka gusto mo naman makipagpalit sa akin, nangangalakal ko. Di ba? Sino yung nakakarinig? Kasi sa Maynila meron eh. Dito hindi ko alam. Sa Maynila may sumisigaw ito na, Jayo Bote! Jayo Bote! Ano ibig sabihin? Baka may luma kayong Jayo at Bote. Pagka Jayo, dadangkalin ko. Kapag Bote, bibiliin ko per peraso. Diba? Minsan mo nakapalit cheese curd. Pagkain ng tilapia. Diba? Lalagay sa parang Jayo na nakalito. Naranasan namin yun. Ewan ko lang dito lang nakikita yung nakalito. Dadagin mo yata sa junk shop. Di mo yung junk shop. So, ibig sabihin ng Panginoon parang gano'n. O, sinitin yung may mga problema. Sinitin yung may sakit. Sinitin yung may mga brokenness, kagutuman. Sino may takot. Sino yung mayroong kasalanan. Sino yung mga piguna sa kanilang mga pangarap.
Sino yung talagang mapaparusahan dyan? Sumisigaw ang Panginoon, you wanna trade it. Kung sino may sakit, patak ko yan. Kagalingan. Sino nagkakasala, papatak ko yan ng kapatawaran. Sino yung broken, papatak ko ng wholeness. Sino dyan yung gutom, physically at spiritually. Hindi spiritual in feeling. Sino yung takot, papatak ko ng river supply of peace. Sino dyan yung shattered dreams, yung wala na, walang maatin sa buhay, papatak ko ng good future. Sino dyan yung mahirap, naghihirap, papalitan ko ng kayamanan. At sino yung mamamatay, life giver ako. Sino dyan yung papunta sa kaparusahan, aalunin ko ang eternal life. Ang tanong, patuloy ka ba nakikipag-trade sa Panginoon? O binubugang mo siya? Kasi doon makulit-bisan yung mga dyaryo bote, kakatabihan. Wala na po kaming bote. Sa dyaryo, next time. Parang kumakatok na talaga sa inyo. Parang gano'n. Sino may sakit? Sino nangihina? Baka kayo. Alis. Hindi pa kailangan Panginoon, hindi pa kita kailangan. Parang hindi natin sinasabi yun. Pero maaaring dumadaan ko sa salita ng Diyos. Sa dapat nakikita mo sa Biblia. O kaya sa mga nagsasabi sa iyo ng mga payo. Pero baka hindi mo lang nakapansin. You keep it all by yourself. Kaya patuloy ka patuloy. Pagod ka na sa sakit. Pagod ka na sa pagiging wasak. Pagod ka na sa takot. Pagod ka na sa old sinful nature. Gusto mo bumalik, hindi mo magawa. Pagod ka na sa kakatry mo. Wala kang maating na victory. Pagod ka na sa kahirapan. Pagod ka na, gusto mo nang mamatay. Pagod ka na. Pero sabi, yung iba sa sobrang pagod at papakamatay. Pero lalo sila mapapagod sa kakaiyak day and night. Sa parusa. Ang napuntan. Diba? Kaya sabi, kaya nga nang tayo mga kantang gusto ko na bumitaw, bumigay, magwala. Diba? Ano sabi? Sinong pagod? Sinong? Lahat yung mga yun. Kaya na mga na ano yun. Kaya na sabi yung mga unahin, kaya mga kantang yun, may mga hugot, may mga karanasan. Di ba? Sa totoo lang, yung love life, malaking issue din yan. Sino yung pagod ng magmahal? Di ba yung kantang yun? Mahal kita, mahal mo siya. Mas mapalad ka, mahal ka niya. Sa akin walang kante, di ba? Minsan, ewan ko, pag kayo mga kabataan, kasi dumaan din ako dyan. Anong tiyak din? Pero ito na pala kanta, matatawa ka dun. Early stage of life mo, parang ba nakakatawa ang baday mo pala? Ang lit-lit na issue, nagpapakaloka ka, ayos mo kumain, patampo-tampo ka. Tinubo ka ng tigawat sa ilong, hindi ka makatulog, wala kang gana sa buhay. Di ba parang gusto mo nang makasal, ang dami namang pwedeng masyota dyan, di ba? Siya gusto ko eh. Yun, gusto mo, mukhang libag. Yun nga, gusto ko yung libag. Yan nga, gusto mo, mukhang bruma. Yun nga, gusto ko eh, yung kinukulam ako. Di ba? Simple lang, pero tayo mismo ang kumukuha ng kapaguran sa buhay. Sino naman yung hanap na hanap, pagod na wala pa rin makita? Baka. Pray nyo kasi, Lord, baka rin yung dapat na makakita sa akin, pagod na rin. Diba? Baka nagpapahinga pa siya, o nagpahinga na natulog. Ipakita mo na magkita kami. Pwede naman kasi ipanalangin, di ba? At magtiwala ka lang. Magpuri ka lang sa Panginoon. Wala mo ako nagpupuri ka lang, biglang tumbi sa'yo. Iyan na palang magiging partner in crime. In life. In life. Okay, tuloy tayo dito. Nakakatawa, pero totoo. Ang sabi nga, come unto me all ye that labor and your heavy laden, second part, and I will give you the rest or rest. Rest, walang the rest. Hindi siya spoiler. Rest naman sinabi doon.
sabihin, pag sinabi pala yun, this includes, mararamdaman mo lang yung rest na yun habang ikaw ay lumalago sa Diyos. Habang ikaw ang relationship mo tumitibay sa Diyos. Bakit? Kaakib ka nito ang Philippians 1 verse 6. Siyang nagpasimula ng magandang bagay sa iyo, tatapusin niya to hanggang sa kanyang pagbabalik. Tama po ba? Kasama doon sa tatapusin yung kapahingahan. Bibigyan ka niya ng solusyon para magkaroon ka ng kapahingahan sa iyong pagod na pag-iisip, pagod na pag-aalala, pagod na pamumuhay, pagod na kung saan-saan. Lahat yun sasagutin ng Panginoon. Magkakaroon ng spiritual construction. Di ba? Nakita po ba kayo ng construction na ginagawa? Construction site? Di ba? Una magulo. Parang messy. Pero pag nabuo, maganda. Kaya kung nasa construction pa yung buhay natin yun, talagang natural magulo. Huwag kayong magtaka, parang wala si Jesus. Ano si Jesus umiikot? Architect na, di ba? Hindi naman lagi nasa harap yun, di ba? Iniikutan, chinecheck niya kung yung mga na-accomplish na, natapos na sa mga bahagi na ginagawa sa buhay. Amen po ba? Tanda niyo ang Panginoon. Walang lagpas na hinday ng buhok sa anin. Kaya niya at sabihin kung ilan pa ang natitirang buhok. Kung ilan ang malalaglag at ilan ang tutubo. Kaya niyang patubuin at kaya niya nang bawiin lahat. Amen. Naniniwala po ba kayo? Ganong kadakila ang Panginoon. Okay, sabi din dito, I will give you rest. Sabi, let us just submit and participate in the spiritual program which will be ushered by the Holy Spirit in our lives. Para ma-attain yung rest. Bigyan mo na, dahil yung Holy Spirit. Di ba? Pagka may traffic at cloud na, barado na yung traffic. Wala nang gustong nagagaling ng lahat, di ba? Andiyan na yung enforcer. Pag dumating na yung enforcer, patience na, aayos natin, may papaatasin, may pauusuin, ito na yung pag-alin, maya-maya alis na. Ganun dapat. Sa buhay natin, hayaan natin ang Holy Spirit i-assure yung kapahingahan. Huwag lang tayo bastang pumayag na barado na lahat. Barado na iisip natin. Karanta na iisip natin. Galing na tayo. Kaya yung mga bagay, pagod ka na. Di ba? Pati ang Diyos, sinisisi mo, nasaan ka? Sa oras ng katiliman, nasaan ka sa oras ng kaguluhan? Para bang lalo ka naglikod, lalong bumulo, lalong nawala, lalong ko nahirapan, hindi kita makris, hindi kita makita. Sabi ng isang kanta, God is too good to be alive. Diba? God is so true. Kung hindi mo makita, hindi mo mapanahag ang plano niya, magtiwala ka sa puso niya. Diba? Yun lang yun eh. Kaya minsan, pag talagang wala na, at ang sabi, mabigat na, nakakal muna natin itong talata na ito na Matthew 11:28. Sabi ko ba? Yung pamagat, hindi, ano po? Ang pamagat natin, tired, rest in me. At ang ating talata, Matthew 11:28. No? Naisulat ko niya. Ayan, sabi doon, ay, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nangbibigat ang luma at kayo ay aking pagpapahingahin. Di ba? Andun na tayo sa pangalawang part. And I'll give you rest. Di ba? At sabi dito, pag sinabing rest, is peace. Kasama yun sa pangako ng Panginoon. I'll gonna give you peace. Yung peace na transcending all kinds of understanding. Kayo po ba, sa totoo lang aminin nyo, kaya nyo bang unawain ang lahat ng bagay sa buhay? Di ba hindi? Kaya kami nagpapaliwanag eh. Kaya may direction, may explanation. Di ba? May elaboration. Dahil ang tao, hindi ganon. Pero kahit nakubod ng talim mo, you need an explanation, you need an elaboration, you need a guide, you need everything para ma-explica sa'yo. So parang ganito yung peace ng Panginoon. Yung hindi mo kayang unawain pag nakapasok sa'yo at may pagsubok ka, may sakit ka, may pinagdadaanan ka, maiisip mo dahil ang kapayapaan ng Panginoon nasa sa'yo, meron palang nais ang Diyos sa Panginoon. Yun lang yun. Di ba? Madali mo siyang makakapa. Madali mo siyang mabibigyan ng glory, honor, and praise in your darkest hour. In your desert life, magkakaroon ng river supply. Di ba? Dahil bakit?
The peace of God that transcends all kind of understanding will guard, protect, mind, body, and soul. Yung pag naririnig ko ito na-upload ako masyado sa sarili ko, talagang hindi mo pala talaga kaya at nasa yung kapayapaan ng Panginoon, kahit gano'ng kagulo, para bang nagulay ka lang, tapos nagkakagulo sa likod mo, nagkakagera, may namamatay, may kung ano nangyayari, may sumasako, may nagtira, pero ikaw, kaya pa lang na naka-focus ka sa Panginoon. Parang gano'n, di ba? So, napakaganda. Sabi lang dito, if we just let go and assure God everything, I assure you, it won't bother you anymore. Ano man yung bumubuo sa isip mo, ano man yung nakatanungan mo, pag nilet go mo sa Diyos, hindi ka niyang pupuloy. Una, ang Diyos sa akin ang nakaalam. Ang Diyos sa akin ang nagsasalita. Ang Diyos sa akin ang nagbibigay. At bahagi, only Jesus can fill that hole in our hearts. Nalalagi ito na narinig. Sa puso ng tao, may iniwanan Diyos sa isang butas. Bakit ang tao hindi makakontento, hindi masasatisfy ng isang butas na hindi kayang punuin yung lahat ng na-achieve mo sa buhay? O na pinakamayaman, pinakamaganda, pinakamatalino, pinakamaraming kaibigan, pinakamang-influensya, pinakamakapangyarihan, pinakamalusog. Nasa yung pinakalahat of the best, pero hindi kontento. Dahil may butas na iniwanan Diyos sa puso ng tao, at ang butas na yan, siya ang pupuno. Baka siya na lang iwala sa buhay natin. Tingnan po ba? Kaya sabi dito ulit, Jesus can fill the hole. Ang ibig sabihin, having a good life, wealth, good health, friends, finances, partner, family connection, influence, power, almost everything you have, hindi masama. Tingnan po ba? Hindi masama, ha? Pero sabi dito, having a good life, wealth, and everything of that, and still you go beyond further and further equals to tiresome. Ando na lahat eh. Pero gusto mo pang pumanaot. Gusto mo bang subukan yung mas maabot mo ba? Ang kaingat naman sa dulo, pagod ka. Diba? Ayaw mo nang tumigil sa pagpapayaman. Ano ibig sabihin dito? If you go beyond, ito yung mga pwede ginagawa ko. You're abusing your health. Ano ba? Overworking ka na, hindi ka na nakakain properly, hindi ka na nakatulog. Ano ba? Magiging manipulative ka sa iba. Dahil kapangyarihan ka, kung taratawin mo yung, hindi. Pagtrabaho ka mo, ako ikamigil. Ano ba? You're overspending dahil marami kang pera, wasted ka sa lahat ng bagay, you're wasted. Ano pa, nagiging practical ka. Sinabi ko na kanina, kahit hindi na needs, wise na lang, pinakatulan mo. Ano pa, nako-compromise na yung family time mo. Wala na kayong family time, bonding, wala na kayong conversation. Magkikita kayo sa umaga, sa gabi matutulog na lang kayo. Tapos may pinaplanong outing, pinaplanong family rin, hindi pa natutuloy. Dahil biglang may tumawag, dahil mo naman ikaw transaksyon. Diba? So lahat yun, nasabi dito, marami kang kaibigan, nag-overstay ka na sa kanila. Doon kanina umaga, nag-aalat ka, nagpaparty ka yung bahay mo, puno na agiw. Diba? At nasabi dito, you are acquiring things that you cannot afford, kaya utang ka ng utang. Ang dami, diba? Shopee, reklamo ng reklamo. Iserdo ko, nagsisira yung budget ko dahil sa Shopee. Ayaw nang tumigil. Diba? Ano ba? Yung compete with your neighbor, sinabi ko na ito kanina, kung ano yung meron siya, meron dapat ako nun. Kung meron siya apat na baso, dapat akin 8. Hindi tagal lang yan, ha? Pero ibig sabihin, ayaw natin paubos. Gusto natin una pa rin tayo. Ano ba? Even to cheat, kahit na naman daya ka, magnakaw ka, makuha mo lang yung gusto. Kaya yan. Pag nandiyan ka na, pagod ka na talaga. Hindi mo na mamamalayan na si Jesus pa lang mula sa buhay ko. Nasabi dito, why don't we stop praying? No? We don't stop to pray, to like, to spend, to acquire, to waste, to dislike, to throw, and to buy again, to pray, to like, to spend, to acquire, to waste, to dislike. Parang ganito di ba? Naglalaway ako. Gusto ko gagastos ako. Meron na ako. Sige, parang ilang panahon lang, hindi na siya maganda.
napag-iwanan na siya ng modelo, ayoko na to, tapo ko na, benta ko na lang ulit, bibili ako ng bago, wow, nasa akin na naman to, gusto ko to, at aangkinin ko to, kaya lang mukha na naman, may bago labas na naman, ayoko na to, pamimigay ko, bibenta ko kaya, bibili ulit ako naman. Di ba? Natatapos ka ba? Hindi mo natatapos ang modelo ng damit, kotse, sasakyan, bilog, lahat ng sinusuot ng tao, pinakikilabang ng tao, may modelo na hindi hihinto. Kaya pag kinabit mo ang cravings mo doon, talo ka. Amen po ba? Di ba sabi nga ni Bob, magiging practical ka, nakita mo, t-shirt, uso ngayon ng sleeveless, kupitin mo na lang. Di ba? Pantalon, uso ngayon ng short, kupitin mo na lang. Kaya bumalik yung patol, tagiin mo eh. Uso naman yung parang, tukong-tukong, di ba? Yung pagiging practical mo lang eh, di ba? Doon ko pa nagiging artistic eh. Pero kung pangpatulan mo na lang lahat, di ba? Kaya napakahalaga. Sabi nga dito, meaning, bakit ko sinabi yun? What you have now, nasa na lahat sa mundong ito, hindi ka pa rin satisfied. Tama? Ang ibig sabihin lamang, in reality, gano'n man siya kaganda, gano'n man siya ka-pricey, kamahal, gano'n man siya katibay, isang araw wala akong value lahat yan. Tama mo ba? Wala nang value yan. O ngayon, ano gagawin mo dyan? Wala na, di ba? Pwedeng, ano ba, damit. Pwedeng yung damit, maganda. Yung relo, maganda. So, ito tumatanda. At least yung damit, nakikisama. Ako'y surot na rin, di ba? O kaya magapok na rin. Di ba yung relo, yun kinakalawang na rin, di ba? O. Kaya ibig sabihin, walang nananatiling nagiging bato. Talagang patay na yung ilang generasyon, nandun pa. Di ba? Artifacts ba yan? Ano ba yan? Mga ngipin ba yan ng dinosaur? O di ba? Kaya kung titignan po natin yung reality, wala. Kaya sabi, hingi tayo ng tulong sa Panginoon para tayo po'y makontento at masatisfied. Balik tayo sabi, only Jesus can fill in that hole. Yung po sa pinag-uusapan natin. Si Jesus lang ang makapupuno para mawala yung tinatawag na magkaroon na ng dissatisfaction at discontentment. Ano po? At ang sabi dito, siya ang makapagpapahinto ng lahat ng worldly cravings at flesh gratifyings. Lahat ng ikasalaman, lahat ng makamundong bagay ang Panginoon na makapagpilit niya. Pag punuan niya na yung buta sa puso. Amen? At ang sabi dito, tayo mga Kristiyano, kanino ba tayo sumusunod ba tinawag tayo Kristiyano? Christ, tama, si Christ. Alam niyo ba, even Jesus Christ was tempted in the book of Matthew 4. Yung third temptation sa kanya, sabi ng kaaway ni Satan, see the world, oh you, parang with the attractions, victory, lahat yan, bibigay ko sa'yo. Diba? Bibigay ko sa'yo. Siguro nagtapos ko, bibigay. Diyos ang pili ka nun. Hindi po tapo siya nun eh. Tapo siya. Siguro nandun na yung lahat siya susuko sa'yo. Lahat siya mapapa sa'yo. Yalamang ka. Hindi ka na kinakailangan magimala. Hindi ka na kinakailangan sumunod sa ama mo. Baliwalain mo yun. Dito ka na lang sa mundo. Yalamang ka. Baliwalain. Hindi ka na kinakailangan magpagaling. Mabuhay ka ng gusto mo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yumuko ka lang sa akin, sabi sa kanas. Pero alam niyo si Jesus, bumalik siya doon sa plano ng Diyos. Yung vision niya. Ano sabi niya? Lumayas ka sa kanas, hindi kita kailangan. At wala kayong sasambahin kundi ang Panginoon ng Diyos. So pwede pala natin sabihin sa sarili natin, pag ina-attract tayo ng mundo masyado, sige, magtrabaho ka, mabibili mo lahat ng gusto mo, magsumikap ka, pabayaan ng Panginoon, basta yayaman ka. Ay, ibig ko sarili. Tumigil ka sarili ko. Maglilingkod ka sa Diyos. Tamang yaman lang. Tamang pangangailangan natin. Kahit nga si David kinakausap niya sarili niya, ba't tinandulo mo, di ba? Kahit si Paul, sabi niya sa sarili niya, no? I am weak, but I am strong. Yung dinideklarahan niya, kinakailangan pala dinideklarahan niya natin sarili. Sa mga tunalin, na araw-araw kinakailangan sinasabihan ko para sabihin ko na maglilingkod ka sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos. Di ba kasi baka nakakalimutan mo yun eh. O ikaw maglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, susunod ka pa sa Diyos. Dapat ni ganun pala. Para yung lahat ng gustong gumiba doon sa pader,
na relasyon mo sa Diyos na matibay, eh hindi po makapasok ang kaaway. Amen po ba? Okay, tuloy tayo dito. Sabi, we Christians must be like Jesus. As the devil offered him, the whole world and literally is bowed down to him. Sabi Satan. Jesus said, rebuking him, get out of me, and he sent him out. Okay, so last point natin. His words deal with the matters. Ano ba pinag-usapan natin? Ikaw ba? Ano? Wala kanina na pinag-usapan natin. Yung ba? Nandito na naman tayo. Ano yan yung pinag-usapan? Paguran. Tinahan. Kayo mamili, hindi ka gusto ng pagod. Eh, ba't kayo nalika dyan? Sabi niyo sarili, ba't kayo na-exercise? Yun yung mga helpful na kapaguran. Sabihin, no, natural kailangan din natin mapagod, na magpawis tayo, na makita natin ang fruit of our labor. Pero hindi ka sosobra doon. Tamang pagod lang. Abay, hinihingal ka na. Kanina tao ka, ngayon hingal aso ka. Tapos naghihingal po sa akin. Hindi yung mga hingal, iba-iba pala yan eh. Pakinggan nyo. Pati yung ibon, di ba? Di ba lumilipad yan? Ang bilis masyado ng tibok ng puso. Nung kayo nagpa-check up, sabi ng doktor, lagay ko yung kamay mo dito, pastor. Yan na yung pastor. Pagod ka ba? Sabi sa akin. Eh kung umulit naman ko umaga. Kanina pa yun, 20 minutes ka na dyan eh. Pero dapat nakapahinga ka na, hindi ka din nakapinisyo. Yung pulso mo, yung pulso mo. Tingnan mo yung TikTok ng video mo. Dapat ganun lang. Kaya sinabi sila, mag-exercise ka para hindi ka magkaroon sa puso. Kaya ngayon, daily, 4 a.m. lumatas na ako. Nag-exercise ako, nag-time ko ulit, naglalakad ako dyan. Salamat sa Panginoon, sabi mo sa asawa ko, hindi parang nawala na yung tingnan ko. Ayun, parang yung mouse ko, nawawala na rin. Kasama pala yun doon. Papunta sa puso, di ba? Ibig sabihin, pag nagpapabaya na tayo, kampante na tayo, parang looking good tayo sa salamin, sabi natin, mirror, mirror on the wall, tapos handsome of them all, sabi natin mo, you stop exercising. Ano pala yun? Kailangan pagpapagod din tayo na helpful sa ating katawan. Ibig ko ba, kung nagluluto ka, magluto ka lang ng aning ng putahe, huwag labing 2 putahe. Nakakapagod po yun. Tama? Kung mananahin ka na, yan dapat po. Sa dosena, tama na yun, di ba? Kasi kung magnanay ka pa ng 10 dosena, kung maya-maya, kamay mo na natahi mo. Di ba? Masama yung overpagod. Saka minsan, di ba, dadating na rin sa retirement. Kaya nga may retirement. Hanggang doon na lang, pag 60 ka na, mag-retire ka na, hindi ka na kasi makakagawa ng kasing gilas ng mga 40 pataas. Di ba? Sino nga dito sa retirement? Sino naman yung gusto hanggang humihinga siya kumikilos? Yung pag in-over yung trabaho niyo, isang araw nasa kama kayo, imbis na natutulog kayo, kumikilos mo kayo. Overpass man wala kayo. Overpass na kayo, nagkahit-kahit na katawa niyo, di ba? Sabi nga yun, meron na po dati din sa may banda na sa ligid, kaya ko ito. Pag naglalakad daw siya ganito, matanda. Tapos, pagkapagod na, yun lang ang trabaho. Bakit daw? Ay, masyadong pagod sa buhay. Bata pa lang, nagtitinda na, naglalagay na ng bilango sa ulo. Eh, wala na yun. Hinahanap tuloy ng katawan niya. Diba? Kaya po, yung lagi yung kinakapaguran, diba? Like kayo naglalaba, araw kayo kayo naglalaba. Kaya, don't push to the limit. Last, sabi dito, gusto namin. Labok, do not be conformed. Sabi nga, tinitin na salita ng Diyos ang ating kapaguran. How can we avoid worldly attraction at kapaguran? Sabi na salita ng Diyos, don't be conformed with the pattern of the world. Umiba ka, niligtas na kita, hindi para masyadong idiktikan sa sarili sa mundo. Pumunta ka sa akin, tutulungan kita.
Di ba? Ano ba? Renewing of the mind daily to prove God's will. Ang mission po natin, mga Kristiyano, kakapit sa Panginoon, napatunayan mo ba yung kalooban ng Diyos sa'yo kung ba't ka naniligtas? Kung hindi pa, magsimula ka ng magbago ng pag-iisip. Huwag na yung katulad sa mundo. Mapapatunayan mo ang will ng Diyos sa'yo. Ano ba? Do not worry for tomorrow. Pero hindi ibig sabihin, gumising ka ng ibig sabihin, proper routine. Healthy routine. Di ba? Huwag lang over. Ano ba? Set your eyes on things above and not things na kita. Ang same dapat. Pag gano'n, talagang ang gusto mong pangarapin, makarating sa buhay na walang hanggan. Di ba? We live by faith and not by sight. Ang lagi natin i-push sa buhay natin, huwag tayo mabuhay doon sa nakikita. Ang maganda raw may malaking bahay. Ang maganda raw may koneksyon ka na sa sakit. Ang maganda raw yung marami kang kaibigan. Ang maganda raw yung makapangyari ka. Hindi yun. Magkaroon ka ng faith. Ang maganda ay yung makilala ko si Kristo at isang araw makarating ako sa buhay na walang hanggan. Diba? May kanting matatanda eh. Sabi kahit ako po ang aking tahanan dito sa lupa. Pero doon sa langit may naghihintay. Isang kayamanang hindi masisira kahit kailan. Diba? Napakaganda ng mga kanta na yun. Diba? Sabi nga dito siya ito na we're just a pilgrim. Tayo po ay naglalakbay lang. Ano po bang masarap? Pag naglalakbay po ba kailangan natin ng baggage, ng bag na malaki? Siguro kung magka-up tayo, ang laman ng bag natin ay mga dilata, tolda, mga protection gear, mga kahoy, may dala tayo para sa malamig sa gabi, diba? Tubig, mineral water, and anything. Napakadami nun. So kung naglalakbay lang tayo, dahil may mission tayo, para naman tayo magbakasyon at magkama. Sabi ng Panginoon, aking ibang dala. Tatapos ko. Hindi tayo magagalit sa Panginoon, sapagkat mas naiintindihan. At bibigyan niya tayo ng kapahinga. Kanya muna tayo, upo tayo, mag-usap tayo. Diba? Nasabi ko, you cannot sleep at night. Don't count the sheep. Diba sabi, count the sheep. Sino nagbibila? Ako naranasan ko, hindi ako makatulog. Nung bata ako. Talagang isip ako ng sheep. Isa, dalawa. Tapos makatulog ako. So may billboard dati dito sa Japan eh. Don't count the sheep when you can sleep. Ano bang ganda na tuwa ako? Sabi, don't count the sheep. Talk to the shepherd. Nako yun. Yung nag-aalaga ng sheep, sino yun? Si Jesus Christ. Kung hindi ka makatulog kung bilangin yung mga sheep. Makipag-usap ka doon sa pastor na nag-aalaga ng sheep. Bukas kasi ang tayo. Di ba? Diba titignan po natin, halos sa pang-huli-huli. Yung mainit na yakap makatutulog yan. Oo, comfort. Yung payo ng matalinong tao makatutulog yan. Oo, may karunungan yun eh. Yung koneksyon ng mga may influence ng tao makatutulog yan. Oo, masisecured ka. Yung marami kang pera makatutulog yan. Oo, mapipili mo lahat. Pero I assure you, lahat yun hindi permanent. Mawawala din sila, aalis din sila, makuupos din sila, masisira sila. Now here is Jesus in the message. Try resting on Jesus' shoulder. Rest and love. Ginawa na ngayon ng mga disipulo. Si John umiga. Si John naglalaki umiga sa Biblia. And even the disciples, si Maria at si Martha, si Maria, diba, uupo siya ng malapit sa Panginoon. Diba? At kung titignan po natin, lahat silang mga nalapit sa Panginoon nakinabang. Nakinabang sila. John the Baptist was given the revelation. Kaya nasulat kayo the book of Revelation. Di ba? Si Maria nag-iway siya. Di ba? Now, play natin sa ating sarili. Here with us is Jesus right now. Na nagsasabi, come to me. And this is what He wants to say sa bawat isang nakikinig na yun. To rest
Amen. Halika anak, higa ka muna sa akin. Higa ka muna, mamahinga ka muna sa akin.